Bad news po para sa ilang magulang. Galit na napasugod ang ilang plan holders ng Prudential Life sa headquarters nito sa Makati kanina. Nakatanggap kasi sila ng mensahe na simula ngayong buwan, hindi na muna maglalabas ng cheque ang kumpanya. Michelle Orosa, ikwento mo. Nang gagaliiting napasugod si Chris Valenzuela sa opisina ng Prudential Life. Namemeligro kasing hindi niya ma-enroll ang third-year college na anak niya ngayong semester. Pangatlong taon na ni Chris bilang beneficiary ng kumpanya. Nabayaran na rin niya ng buo ang 100,000 pesos na educational plan ng kanyang anak. Pero ngayong semester ayaw na raw mag-release ng cheque ng Prudential. Talagang magagalit ka eh. Like us. Diba kahit sino? Si Catherine Sanchez naman laking panghihinayang sa 565,000 pesos na ipinundar niya para sa education plan ng 8 taong gulang niyang anak. Kahit na i-terminate mo yan, kapag hindi ka pa fully paid, konti lang yung makukuha mo. Ilan lang sila sa 300,000 na plan holders na ipit ngayon ang pera sa Prudential Life. December 9 noong nakaraang taon, formal nagbigay ng proposal ang Prudential Life sa Insurance Commission para sumailalim sa corporate rehabilitation. Kapag hindi raw ito sumailalim sa rehab, hindi na ito makakapaglabas ng pondo para bayaran ng kanyang mga plan holders. Nasa 8.3 billion pesos na lang ang natitirang pondo ng kumpanya. Sa kanilang tansya, kung itutuloy-tuloy nila ang pagbabayad, 5 ang kanilang pondo para sa education plan sa unang quarter ng 2014 at nanganganib ring masimot pati pondo sa pension nila sa second quarter ng 2016. Sana maintindihan nila at konting pag-unawa na ito ay may proseso. Meron pa rin silang makukuha. Sabi ng Prudential Life, magsasagawa sila ng isang forum sa March 2 at 13 para maipaliwanag ang lagay ng kumpanya sa mga plan holder nila. Michelle Orosa, News 5.